Natin ang masipag na kalihim ng Department of Energy, si Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po. Si Christian at Robert po ito. Good morning, Sec. Good morning. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po. Siguro po, Secretary, unahin natin yung detalye po doon sa supply natin ng produkto petrolyo. As we speak now, April 10, Secretary, nagkakaroon pa rin po ba tayo ng pakikipag-usap, nakikipaghagel, or mas madali ngayon yung pagkuha ng supply natin ng mga produktong petrolyo po? Ngayon po, wala namang problema pa o hindi pa masyado yung problema ng supply. Meron talaga sa buong mundo, ang problema lang talaga yung presyo eh. So ngayon po mga 50 days po. Ito po yung panahon natin para maghanap na naman ng replenishment kasi kinukuha natin araw-araw. Pero marami pong nagbebenta, yun lang, sobrang mahal talaga ng bentahan ngayon. Opo, so ganun pa rin po kagaya po ng nabanggit ninyo during the hearing sa Senado and all, na supply, meron naman talaga, kaya lang medyo mahal pa rin yung bentahan. Ito po nakikita natin for this 4-day trading po, Secretary. Ang sabi, pwedeng bumaba for next week. Number one question is, totoo po ba ito? And if yes, mga magkano po yung rough estimate lang po natin? Mukhang bumaba siya nung nag-declare sila ng... Kasi paano natin kinocompute yung adjustment? Ayan, 5 days yan eh. Mulang Lunes hanggang Biyernes, hanggang ngayong araw. Tapos, na-average yan kung ano yung kumpara siya sa last week, tapos i-adjust sa akyat ba, umakyat ba yung presyo ng international o bumaba ba. So, ngayon po may trend naman na mula nung nag-umpisa nag-ceasefire. Pero alam mo, nangyari na naman. Parang nagbombahan na naman sila. Parang inanunsyo lang, tapos pagka-anunsyo, eto na naman, nagbomba na naman. So parang eto yung mga bagay na hindi naman tayo involved dyan. Tapos sila kaya alam na nila na may epekto to sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero tuloy-tuloy pa rin at parang walang konsiderasyon naman sa sitwasyon ng the rest of the world, no? Apektado pati drivers natin, ating mga sa pagluluto pa lang para sa LPG. Totoo po, opo. Mahal lahat, but this is not hindi naman sa pero tama na. Opo. Pero ang ibig sabihin lang po ang US talaga tsaka Iran tsaka Israel, medyo kailangan talaga nila pag-isipan to, no? Pero ang ibig sabihin lang nun, Secretary, dahil nga po nabanggit ninyo na since in-announce yung ceasefire, kahit papaano nagkaroon ng downtrend. Pero nung nagkaroon ulit ng mga reports ng putukan, parang gumala ulit. Talagang nakadepende doon sa sitwasyon ang nagiging takbo ng wala tayong magawa. Pero, ang sa atin kasi medyo, eto na nang namana natin na sistema dito sa Pilipinas. Nung walang gera, medyo okay tayo. Wala tayong nireklamo. Pero ngayon, na-realize natin na medyo may mali talaga sa sistema natin. Kaya nga, natutuwa ako at napansin to ng Kongreso na kailangan talaga may reforma na gawin. Pero sa ngayon po, tulong-tulungan muna tayo dahil kailangan talaga sama-sama tayo dito sa pagtulong. Kasi hindi natin maaasahan. O hindi pwede, we cannot trust in the people na mga nagsasabi, magsi-ceasefire kami, hindi kami magbobombahan ngayong 2 linggo. Huwag tayong masyadong maniwala hanggang makita natin yung talagang yung action nila that they true to their word. Pero so far po, hindi ko nakikita pa yan. Kaya ayoko mag-speculate ng presyo kasi hindi kasi kontrolado ng DOE kung magpapadal ba sila ng missile doon o hindi. Sila po yung nagde-decide nito. Apo, naisip ko tuloy, partner, Secretary, parang eto na bababa na kahit konti, okay lang yun may makahinga man lang tayo, tapos biglang boom! Akala ko rin makakahinga na ako. Oo nga. Pag-isip ko, iba na naman pala. Opo. Pero meron pa rin po ba tayong inaasahan na mga darating pong supply? Kasi di ba may mga na-report po tayo na nakalipas na mga linggo na may dumating na po na parang mga dagdag na supply natin. May dumating po at dumarating po sila yung in-order po ng gobyerno para madagdagan po ang supply natin dito. At meron po, every week po may naasahan kaming government purchase, no, ng mga 300
1,000 barrels ang kada week ngayong April. Pero at the same time, yung mga private companies natin na eto usually sila dapat ang bumibili lang. Meron pong dumarating every week, minomonitor namin yung orders nila. At wala pa namang problema yung mga purchase nila galing mga Singapore, Japan, China, South Korea, dumarating. Pero kung may problema, paminsan-minsan may mga ayaw magbenta, konting-konti lang talaga yan. Tinatawagan po namin yung embassy at sila po yung tumutulong sa atin para ma-check kung bakit sila hindi nagpapadala or pag naayos, pinapadala naman. Opo. Secretary, kayo na nga po magpaliwanag sa ating mga viewers at listeners. What does it mean kapag sinabi natin meron naman tayong sapat na supply, Ayan. pero mataas pa rin po ang presyo kapag sa bentahan? Kasi may supply nga tayo. Kasi di ba ang iniisip kasi natin pag marami ang supply, dapat bumaba Bababa yung presyo. presyo. Yun yung economics yan eh. Kahit nung high school tayo, alam natin yan. Opo. Pag sobrang dami yung bigas, talagang babagsak ang presyo ng bigas. No? Ito po hindi po kasi hindi natin kontrolado po yung presyo. Bumibili lang tayo sa international market kung magkano yung benta nila. Hindi. So ang nangyayari ngayon po, dahil po nagsara yung Strait of Hormuz at wala na silang dadaanan, tapos ang Middle East po hindi na makapagbenta dahil nga hindi makatawid at nasira yung mga facilities nila. Yung international market po, sila yung nag-a-adjust ng presyo. Umaakyat. At lalo na yung mga barko natin, yung mga barko nila, parang ayaw nila pabiyahe kasi delikado. Kaya umakyat yung transportation, yung insurance, lahat po umakyat po yung presyo. So ngayon po, kahit po makabili tayo at maraming bumibili ngayon sa buong mundo, hindi pa rin bumabagsak kasi alam nila parang tayo yan. Gusto nating bumili ng marami. Lahat po ng bansa ganito din. So alam nila maraming bibili. Taasan na kahit anong presyo, bigay natin, bibili mo yun. So, yun po yung nangyayari na tumataas dahil po sa mga nangyari po sa Middle East at isa po tumaas din dahil sa mga speculation ng mga traders sa international market. Ano tayo dyan? Biktima tayo dyan. Pero kailangan natin ng supply. So, ngayon po, kahit po maraming nabili yung PNOC, mahal pa rin po ang bili namin. Kasing mahal po ng bili ng ating mga oil company. So, it's not really about demand, supply ngayon, kundi kung basta na lang tayo, supply para siguraduhin natin po na ang bansa natin ay meron pong langis. Nagkaroon po tayo ng meeting, hindi po ba yung Uplift Committee nung isang araw at nagkaroon ng recommendation ang DBCC? Would you know, Secretary, kung may naging decision na yung Pangulo kung talaga nga bang isususpend o tatapesan lang yung fuel excise tax? Hindi pa, wala pang, I think nag-speech siya kahapon, alam ko wala pang na-mention kung ano na yung final decision. Hindi po ako part ng DBCC or ng economic team po kasi iba yan, financials na yan So, siguro hintayin na lang natin kung kailan siya mag-a-announce at mag-decision yung presidente. Hindi ka pa natawag ulit ng Pangulo, Secretary, para dun sa point of view mo dyan, dun sa proposal na yan, sa excise tax? Nag-discuss sila nung the other day na 2 days ago yata na last diniscuss yun kung ano yung mga impact sa ating collections, impact sa ating economy, pero hindi po yung uplift na di-decide upon recommendation kasi ng DBCC. So pinaano lang, at least alam lang ng uplift committee kung ano yung mga views ng finance or ng DBCC at ang perang decision wala pa po at that time. Secretary, importante rin po dahil nakita natin itong sa mga ganitong pagkakataon, hirap tayo sa supply maganda rin po na meron talaga tayo din na source ng alternative sources pa ng mga energy natin at mismo dito nanggagaling sa atin. Yung mga usapin po, Secretary, ng joint exploration na pag-uusapan na po ba ninyo with the President o sa inyo sa cabinet para po kahit pa paano magkaroon tayo ng options, ika nga? Mula pa last year, talagang ito yung isa sa mga pinush ni Presidente. Magdamihan natin yung indigenous source natin. So,
dalawang klase lang naman yan. Renewable natin, dinadamihan natin, tsaka yung mga exploration tulad ng Malampaya. Opo. Mula po ng last year hanggang po ngayon, mga 12 na po ang napirmahan ng presidente na mga service contracts. So, hydrogen, gas, tsaka oil po, petroleum, no? So, meron Opo, opo. ongoing yan. Tapos meron tayo ngayon mga studies na ginagawa. Yung may mga drone tayo na lumilipad at nagsasurvey ng bansa Yan, kung ano potential ng Pilipinas. Kaya lang, hindi po to bukas Tama. pag-discover tapos po-connect agad, ano? Correct, It will correct. take years. Dapat kasi 10 years ago pa to ginawa Naiplano, Kaya nagawa. kaya medyo late siya, pero hindi naman siya hindi ibig sabihin wag natin gawin. Kailangan natin gawin to para sa next generation natin. So, talaga po pinag-uusapan yan. Ito pong pinag-uusapan tungkol sa joint exploration. This is just one of the many actually. Kung meron po, kung posible, maganda rin yan para imbes na 12, 13 na po ang exploration natin na bago, no? But I hope it happens. Pero hindi lang po yan yung nag-iisang pag-asa po Tama. natin. Marami po sa Cebu, Palawan, even in Guam, meron tayong mga bagong contracts. Ayan, sige. Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon sa inyong oras. Alam naming napaka-busy. Kung dati, partner, tama yung sabi mo. Kung dati, ang pinaka-busy DPWH dahil sa issue ng mga flood control, kaliwat kanan, si Secretary Vince. Ngayon, si Secretary Garin Nakakapagpahinga naman. pa po ba kayo, Secretary? Ma'am, May tulog pa huwag ba niyo kayo? kakalimutan yung salitang pahinga. Okay lang. Pero ngayon, parang mas marami na nakakaalam kung anong ginagawa namin. Oo. Oo, nga, totoo po. Pero ako lang sana bago lang tayo magtapos na Apo. hindi lang naman to DOE nagtatrabaho, lahat po na agencies, talagang marami pong tumutulong po sa amin. At yun din yung lang sana sama-sama tayo sa pagdasal na matauhan na itong mga dayuhan na to na tama na po sa gera. At habang po naghihintay tayo na ma-resolve nila yung sarili nilang problema dyan, sana po sama-sama tayo, magtulungan po na mag-conserve tayo ng energy, ng fuel, kasi nakakatulong po yan. Patayin nyo lang po yung ilaw ninyo at nakakatulong po yan sa buong bansa po. Ayan, Salamat totoo po, yun. Maganda Secretary. yun yung Earth Hour, weekly Earth Hour observation yung pinupush ni Secretary. Totoo yun, malaking tulong. Sek, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Good morning po. Good morning po, si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Samantala, dahil energy